Magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na muli tayong pinagkaloob ng pagkakataong magkita-kita sa umaga na ito, sa espesyal na sandaling ito ng ating buhay, kung saan tayo ay magkakasamang dadakila at papurihan ang kaniyang banal na pangalan. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng bagong araw, bagong pagkakataon, bagong pag-asa at bagong lakas upang harapin ang lahat ng hamon at pagsubok na darating sa ating landas. Ang bawat umaga na dumarating sa ating buhay ay patunay ng walang hanggang pag-ibig at habag ng ating Panginoon na hindi kailanman tumitigil sa pagbibigay ng kaniyang mga pagpapala sa atin. Ako ay talagang masaya at nagagalak na kasama ko kayo ngayong umaga upang simulan ang ating araw sa tamang paraan. At ang tamang paraan na iyon ay walang iba kundi ang pagharap sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagbukas ng ating mga puso sa kaniyang salita, at ang pagtanggap ng kaniyang mga biyaya na nakalaan para sa atin ngayong araw. Mga kapatid, ang umaga na ito ay napakahalagang umaga dahil tayo ay magsisimula sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng banal na kasulatan, ang Salmo 23, na kilala sa buong mundo bilang ang Salmo ng Pastol, ang Salmo ng pag-asa, ang Salmo ng proteksyon, ang Salmo ng kaginhawaan at ang Salmo ng walang hanggang kalinga ng Diyos. Ito ay isang salmo na isinulat ni Haring David, ang taong ayon sa puso ng Diyos, ang pastol na naging hari, ang manunulat ng mga awit na hanggang ngayon ay pumapasok pa rin sa puso ng bawat mananampalataya. Sa Salmo 23, makikita natin ang perpektong larawan ng relasyon ng Diyos sa kaniyang mga anak, kung paano niya tayo inaalalayan, ginagabayan, pinoproprotektahan at pinagpapahinga sa kaniyang presensya. Ngayong umaga tayo ay maglalakbay sa bawat talata ng salmo na ito at hahayaan nating pumasok sa atin ang bawat salita, bawat pangungusap at bawat pangako na narito para sa atin. Basahin natin ang Salmo 23, versikulo 1. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan. Mga kapatid, napakagandang simulain ang ating araw sa deklarasyong ito. Ito ay hindi lamang simpleng pahayag, kundi ito ay isang malalim na proklamasyon ng pananampalataya, isang matibay na paniniwala na ang Panginoon mismo ang nangangalaga sa atin. Kapag sinabi nating ang Panginoon ay ating pastol, ibig sabihin ay kinikilala natin na tayo ay kaniyang mga tupa, na siya ang namamahala sa ating buhay, na siya ang gumagabay sa ating mga hakbang, at na siya ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. At ang pangalawang bahagi ng talatang ito ay mas nakakapagpalakas pa ng loob. Hindi ako mangangailangan. Ito ay isang pangako na kapag ang Panginoon ang ating pastol, hindi tayo magugutom, hindi tayo mauhaw, hindi tayo mauubusan, at hindi tayo pababayaan. Lahat ng kailangan natin ay ibibigay niya sa tamang panahon, sa tamang paraan, at sa tamang dami. Kaya mga kapatid, bago tayo magpatuloy, nais kong anyayahan kayong makiisa sa akin sa pagbibigay ng inyong amen sa comment section. Sabihin natin sa Panginoon na naniniwala tayo sa kaniyang salita. Isulat ninyo sa comment section ng amen, ang Panginoon ay aking pastol. Ipakita natin sa Panginoon na handa tayong tanggapin ang kaniyang mga pagpapala ngayong araw. Maglagay din kayo ng praying hands emoji, maglagay ng heart emoji, at ibahagi ninyo kung ano ang gusto ninyong ipanalangin ngayong umaga. Nawa ay makiisa kayo sa akin habang tayo ay magpapatuloy sa ating panalangin. At nawa ay damhin ninyo ang presensya ng banal na Espiritu sa inyong mga tahanan, sa inyong mga silid, at sa inyong mga puso. Huwag kayong mag-aalinlangang mag-subscribe sa channel na ito kung hindi pa kayo nakasubscribe, at i-click ninyo ang notification bell upang hindi kayo makaligtaan ng mga bagong panalangin at mga mensahe ng pag-asa na ating ibabahagi araw-araw. Ngayon, magsimula na tayo sa ating panalangin.
Mahal naming Amang Langit, kami ay dumarating sa iyong presensiya ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat, puno ng papuri at puno ng pagkilala sa iyong kabutihan. Ama, salamat po sa bagong araw na ito. Salamat po dahil muli kaming binigyan ng pagkakataong huminga, kumilos, magsalita at maglingkod sa iyo. Salamat po dahil sa kabila ng lahat ng pagsubok na aming hinarap kahapon, sa kabila ng lahat ng takot at pangamba na pumasok sa aming mga isipan, ikaw ay nandyan pa rin, hindi kailanman nag-iwan, hindi kailanman tumitigil sa pag-aalaga sa amin. Ama, kami ay lubos na nagpapasalamat dahil hindi namin karapat-dapat ang lahat ng ito. Ngunit sa iyong walang hanggang awa at habag, ikaw ay patuloy na nagbubuhos ng mga biyaya sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, dahil ang iyong mga pagpapala ay hindi nauubos, ang iyong katapatan ay bago bawat umaga, at ang iyong pag-ibig ay walang hanggan at walang kondisyon. Panginoon, sa umaga na ito, kami ay nananalig na ikaw ay narito sa aming gitna. Naniniwala kami sa iyong pangako sa Mateo 28, versikulo 20, at narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanan. Panginoon, alam po naming hindi kayo kailanman nag-iisa sa amin. Kahit sa pinakamadilim na gabi ng aming buhay, kayo ay nariyan. Kahit sa pinakamahirap na pagsubok, kayo ay kasama namin. At ngayong umaga, kami ay nakakaramdam ng iyong presensiya, kami ay nakikita ang iyong kamay sa aming buhay, at kami ay naririnig ang iyong tinig na nagsasabi sa amin, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran, gaya ng nasusulat sa Isayas 41, versikulo 10. Ama, habang kami ay nagsisimula ng araw na ito, nais po naming buksan ang aming mga puso ng lubusan sa inyo. Alisin po ninyo ang lahat ng hadlang, ang lahat ng pader, ang lahat ng takot na pumipigil sa amin na lumapit ng husto sa inyo. Nais po naming maranasan ang lalim ng inyong pag-ibig, ang lawak ng inyong habag, at ang taas ng inyong mga plano para sa amin. Panginoon, ngayong umaga na ito kami ay narito, hindi lamang para humingi, kundi para din na magpasalamat, para purihin kayo at para kilalanin ang inyong kadakilaan sa aming buhay. Kayo po ay karapat-dapat sa lahat ng papuri, sa lahat ng parangal, at sa lahat ng pagdakila, ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, bumalik tayo sa Salmo 23 at pag-aralan natin ng mabuti ang mensahe nito para sa ating buhay. Ang salmong ito ay hindi lamang tungkol sa material na pangangailangan, bagkus ito ay tungkol sa kabuuang pangangalaga ng Diyos sa ating buhay, pisikal, emosyonal, mental at espiritual. Sa bersikulo 2 sinasabi, kaniyang pinahihiga ako sa mga pastulan na sariwang damo, kaniyang inililibot ako sa tabi ng mga tubig na pahinahon. Mga kapatid, ito ay larawan ng kaginhawaan, ng kapayapaan at ng pahinga. Sa mundo ngayon na puno ng kaguluhan, ng stress, ng pressure at ng walang humpay na takbo ng buhay, ang Diyos ay nag-anyaya sa atin na huminto sandali at magpahinga sa kaniyang presensiya. Ang mga pastulan ng sariwang damo ay kumakatawan sa kasaganaan ng kaniyang mga biyaya. Hindi tayo dadalhin ng Panginoon sa tuyot na lugar, sa disyerto na walang buhay, kundi sa lugar na may sustansya, may nutrisyon, at may lahat ng kailangan natin upang lumaki at umunlad. At napansin ba ninyo mga kapatid na hindi sinabi na siya ay maghahatid sa atin sa mabibilis na alon o sa malakas na agos? Hindi, kundi sa mga tubig na pahinahon. Ito ay dahil ang Panginoon ay nakakaalam na ang ating mga kaluluwa ay nangangailangan ng katahimikan, ng kapayapaan at ng pagkakataong mag-isip at mag-reflect sa kanyang kabutihan. Sa gitna ng lahat ng ingay ng mundo,
Ang Diyos ay gumagawa ng espasyo para sa atin kung saan tayo ay makakarinig ng kaniyang tinig, makakaramdam ng kaniyang presensya, at makakapag-reload ng ating espiritual na lakas. Ito ay ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga sandaling tulad nito kung saan tayo ay tumitigil mula sa ating mga gawain at nakatuon lamang sa Panginoon. Ang bersikulo 3 ay nagsasabi, "Kaniyang ibinabalik ang aking kaluluwa, kaniyang inaakay ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kaniyang pangalan." Panginoon, salamat po dahil hindi kayo tumitigil sa pagbabago sa amin, kahit gaano pa tayo kalayo, kahit gaano pa tayo ka-lost, kahit gaano pa karami ang ating mga pagkakamali, kayo ay patuloy na ibinabalik ang aming mga kaluluwa sa tamang landas. Kayo ay nagbibigay ng bagong simula, ng fresh start, ng second chance, ng third chance, hanggang sa hindi na namin mabilang kung ilang beses na naming tinanggap ang inyong kapatawaran at habag. At hindi lang po kayo nag-restore sa amin, kundi ginagabayan din po ninyo kami sa mga landas ng katuwiran. Hindi po kayo nagpapabaya sa amin na maglakad mag-isa sa madilim na daan, kundi hawak-hawak ninyo ang aming mga kamay, sinasabi kung saan kami dapat kumaliwa, kung saan kami dapat kumanan, at kung kailan kami dapat tumigil at maghintay sa inyong utos. Panginoon, ngayong umaga na ito, kami ay humihingi ng paggabay. Marami po kaming desisyon na kailangan gawin ngayong araw. Marami pong direksyon na maaari naming tahakin. Marami pong tinig na maririnig namin na magsasabi ng iba't ibang bagay. Pero Panginoon, ang tanging tinig na nais po naming sundin ay ang inyong tinig. Tulungan po ninyo kaming makilala kung ano ang inyong kalooban para sa amin. Ipakita po ninyo sa amin kung saan ninyo kami gustong dalhin. Gabayan po ninyo ang bawat hakbang na aming gagawin, ang bawat salitang aming sasabihin at ang bawat desisyon na aming gagawa. Nawa po ay huwag kaming hayaang maligaw sa maling landas, kundi panatilihin po ninyo kami sa gitna ng inyong kalooban, nakatayo sa tamang lugar at naglalakad sa direksyon na nagluluwalhati sa inyong pangalan. Ama, kami rin pong humihingi ng karunungan ngayong araw. Ang mundo ay puno ng pagkakamali, puno ng maling impormasyon, at puno ng mga tukso na mukhang tama sa umpisa, pero sa huli ay dinadala kami sa kapahamakan. Kaya po namin kailangan ng karunungang nagmumula sa inyo. Ang karunungang mula sa itaas na dalisay, mapayapa, mahinahon, madaling lapitan, puno ng awa at ng mabuting bunga, walang pagtatangi at walang pagkukunwari, gaya ng nasusulat sa Santiago 3, versikulo 17. Bigyan po ninyo kami ng discernment upang malaman kung ano ang tama at mali. Bigyan po ninyo kami ng pangunawa upang maintindihan ang mga pangyayari sa aming paligid. At bigyan po ninyo kami ng lakas ng loob upang gawin ang tama kahit na mahirap, kahit na unpopular, at kahit na hindi nauunawaan ng iba. Panginoon, ang bersikulo 4 ng Salmo 23 ay nagsasabi, "Oo, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin." Ama, ito pong talata ay napakalakas ng dating sa amin. Dito po ay kinikilala natin na hindi ibig sabihin na tayo ay mga mananampalataya ay wala ng hamon, wala ng pagsubok, o wala ng difficulty sa buhay. Mayroon pa rin pong libis ng lilim ng kamatayan na kailangan naming lakaran. Mayroon pa rin mga dark valleys na kailangan naming daanan. Mayroon pa rin mga panahon ng takot, ng pangamba at ng uncertainty. Pero ang pagkakaiba, Panginoon, ay hindi po kami nag-iisa sa paglalakad sa mga lugar na iyon. Kayo po ay kasama namin. Kayo po ay sumasamin. Kayo po ay hawak-hawak ang aming mga kamay. At dahil doon, hindi po kami matatakot sa kasamaan. Ama,
Marami po sa amin ngayong nakikinig na ngayon ay nasa gitna ng kanilang sariling libis, ng lilim, ng kamatayan. Mayroon pong mga kapatid na tayo na sumasalamin sa sakit na hindi alam kung paano makakabangon muli. Mayroon pong mga kapatid na nag-aalangan sa kanilang finansyal na sitwasyon, na tila walang solusyon at walang pag-asa. Mayroon pong mga kapatid na nasasaktan dahil sa mga taong dapat sana ay nag-aalaga sa kanila. Mayroon pong mga kapatid na nalulumbay dahil sa mga bagay na nawala sa kanila. Pero Panginoon, ang mensahe ng Salmo 23 para sa kanila ngayong umaga ay ito: huwag matakot dahil ang Panginoon ay sumasa inyo. Ang kaniyang pamalo at tungkod na kumakatawan sa kaniyang proteksyon at paggabay ay nandyan para aliwin kayo, para ipakita sa inyo na kayo ay hindi nag-iisa, at para ipaalala sa inyo na ang libis na ito ay may katapusan, at sa kabilang dulo ay naghihintay ang liwanag, ang kaginhawaan at ang tagumpay. Panginoon, kami po ay nananalangin para sa bawat taong nakikinig ngayon na nasa mahirap na sitwasyon. Abutin po ninyo sila sa kanilang pinakamalalim na pangangailangan. Yakapin po ninyo sila sa kanilang sakit. Palakasin po ang kanilang pananampalataya na nanghihina. Bigyan po sila ng pag-asa na nawawala. At ipakita po ninyo sa kanila na kayo ay Diyos na nakakagawa ng mga himala, na walang imposible sa inyo, at na ang lahat ng bagay ay pinagtatagumpayan ng mga umiibig sa inyo. Amen. Mga kapatid, ang sunod na bersikulo, ang 5, ay nagsasabi, iyong inihahanda ang dulang sa harap ko sa paningin ng aking mga kaaway. Iyong pinahira ng langis ang aking ulo, ang aking saro ay umaapaw. Ito ay larawan ng kasaganaan at ng pagdiriwang. Kahit na ang ating mga kaaway ay nanunood, kahit na ang mga taong hindi naniniwala sa atin ay nandyan, ang Panginoon ay naghahanda ng piging para sa atin. Hindi simpleng pagkain, kundi isang dulang na puno ng pinakamahusay na mga pagkain. At ang ating ulo ay pinahiran ng langis na simbolo ng pagpili, ng pagbasbas at ng espesyal na kalagayan sa paningin ng Diyos. Hindi tayo mga ordinaryong tao lang, mga kapatid. Tayo ay mga hinirang ng Diyos, tayo ay kaniyang mga anak, at tayo ay may special na lugar sa kaniyang puso. Panginoon, salamat po dahil kahit na may mga taong nag-aakala na tayo ay mabibigo, na tayo ay hindi tatatagumpay, at na tayo ay hindi karapat-dapat, kayo ay patuloy na nagpapakita na tayo ay inyong mga anak at na kayo ay nag-aalaga sa atin. Kahit anong sabihin ng iba, kahit anong gawin ng aming mga kaaway, ang katotohanan ay ito: ang Panginoon ay nasa aming panig, at kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang makakatalo sa atin? Gaya ng nasusulat sa Roma 8, versikulo 31. Ano nga ang ating sasabihin tungkol sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay sumasa atin, sino ang makapaglalaban sa atin? Walang sino man, Panginoon, walang sino mang makapipigil sa inyong mga plano para sa amin. Walang sino mang makakasira sa inyong mga pangako sa amin. At walang sino mang makakagawa ng bawas sa inyong mga biyaya na inilaan ninyo para sa amin. At ang saro natin, Panginoon, ay umaapaw. Hindi lang puno, kundi umaapaw. Ito ay nangangahulugan na ang inyong mga biyaya ay higit pa sa aming pangangailangan. Ito ay nangangahulugan na mayroon pa kayong ekstrang pagpapala na ibibigay ninyo. Ito ay nangangahulugan na tayo ay hindi lang sasapat, kundi tayo ay magkakaroon ng sobra pa na maibabahagi sa iba. Panginoon, maraming salamat po sa overflowing na blessings. Maraming salamat po sa abundance. Maraming salamat po sa provision na walang kakulangan. Panginoon, ngayong umaga kami po ay nananalangin para sa aming mga pamilya. Ama, ang pamilya po ay inyong ginawa, ang pinakaunang institusyon na inyong itinatag sa mundo. Kaya po kami ay naniniwala na mayroon kayong espesyal na malasakit at pag-aalaga para sa bawat pamilya. Panginoon, kami po ay nananalangin para sa bawat mag-asawa na nakikinig ngayon.
Palakasin po ang kanilang ugnayan, palalimin po ang kanilang pag-iibigan. Panatilihin po silang matatag sa gitna ng mga pagsubok at tukso. Ama, alam po namin na ang kasal ay hindi madali. Mayroon pong mga araw na mahirap, may mga pagkakataong hindi magkaintindihan at may mga panahong nag-aaway. Pero Panginoon, huwag po ninyong hayaang masira ang mga relasyon na ito. Maglagay po kayo ng mas maraming pag-ibig, mas maraming pangunawa at mas maraming pasensya sa puso ng bawat mag-asawa. Ipaalala po ninyo sa kanila ang dahilan kung bakit sila nagmahalan noon at bigyan po ninyo sila ng visyon para sa kinabukasan na kayo ay naghanda para sa kanila. Panginoon, kami rin pong nananalangin para sa mga magulang na nakikinig ngayon. Bigyan po ninyo sila ng karunungan sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Turuan po ninyo silang maging mabuting halimbawa, maging matiyaga sa pagtuturo, at maging bukas sa pakikinig. Ama, ang pagiging magulang ay isa sa pinakamahirap na trabaho sa mundo, pero ito rin po ay isa sa pinakagantimpalaan. Kaya po namin idinadasal na gabayan ninyo ang bawat magulang na patuloy na magtanim ng mga buto ng pananampalataya, ng pagmamahal at ng pagpapahalaga sa puso ng kanilang mga anak na mamunga balang araw para sa inyong kaluwalhatian. Panginoon, kami rin pong nananalangin para sa mga anak. Protektahan po ninyo sila sa lahat ng kapahamakan. Ilayo po ninyo sila sa masasamang impluensya, sa adiksyon, sa bisyo, at sa lahat ng bagay na makakasama sa kanila. Ibigay po ninyo sa kanila ang takot sa Diyos, ang respeto sa magulang, at ang pagmamahal sa kapwa. Gabayan po ninyo ang kanilang mga hakbang, lalo na ang mga kabataan na ngayon ay kinakaharap ang napakaraming hamon sa teknolohiya, sa social media at sa peer pressure. Ama, gawing matatag ang kanilang pananampalataya at itayo po ninyo sila sa saligan na si Hesukristo upang kahit anong bagyo ang dumating sa kanilang buhay, hindi po sila matitinag dahil ang kanilang pundasyon ay matatag. Panginoon, kami rin pong nananalangin para sa mga lolo at lola na bahagi ng aming mga pamilya. Salamat po sa kanila, sa kanilang karunungan, sa kanilang mga payo, at sa kanilang walang kondisyong pag-ibig. Bigyan po ninyo sila ng mabuting kalusugan, ng mahabang buhay, at ng kasiyahan sa pagtanda. Nawa po ay makita pa nila ang paglaki ng kanilang mga apo, at maramdaman nila ang pagmamahal at respeto ng buong pamilya sa kanila. Panginoon, para sa mga pamilyang may sakit na miyembro, kami po ay humihingi ng pagpapagaling. Ikaw po ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw po ang great physician na may kapangyarihang gumaling ng anumang sakit. Hindi po kami umaasa sa mga doktor lang o sa mga gamot lang, bagkus ang aming pag-asa ay nakatuon sa inyo na may kapangyarihang gumawa ng himala. Panginoon, damhin po ng mga may sakit ang inyong healing touch ngayong umaga. Hingi po namin na ang sakit ay mawala, ang mga sintomas ay humupa, at ang katawan ay bumalik sa normal. Ibalik po ninyo sa kanila ang lakas, ang sigla, at ang kakayahang mabuhay ng normal na buhay. Para sa mga pamilyang may financial struggles, Panginoon, kami po ay nananalangin para sa provision. Buksan po ninyo ang mga pintuan ng oportunidad. Magpadala po kayo ng mga blessings na hindi nila inaasahan. Gawing marami ang konti, gawing sapat ang kulang. At turuan po ninyo silang maging mabuting katiwala ng lahat ng ibibigay ninyo sa kanila. Amen. Panginoon, kami rin pong nananalangin para sa kalusugan ngayong araw. Ama, ang katawan na ito ay templo ng banal na espiritu, gaya ng sinabi sa unang Korinto 6, versikulo 11. Hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na inyong tinanggap sa Diyos, at hindi kayo inyong sarili. Panginoon, dahil dito kami po ay humihingi na ingatan ninyo ang aming mga katawan. Palakasin po ang aming immune system upang labanan ang mga sakit. Protektahan po ninyo kami sa mga virus, bakterya at lahat ng nakakahawang sakit.
Bigyan po ninyo kami ng lakas upang magampanan ang aming mga responsibilidad araw-araw. Panginoon, para sa mga may chronic illness, kami po ay nananalangin para sa kaginhawaan at pag-asa. Kahit na ang sakit ay matagal na, kami po ay naniniwala na kayo ay may plano at may purpose para sa kanila. Bigyan po ninyo sila ng lakas sa loob na magpatuloy ng pag-asa na kinabukasan ay magiging mas maganda at ng pananampalataya na sa lahat ng bagay ay may kayong magandang balak. Panginoon, para sa mga may mental health struggles, kami rin po ay nananalangin. Ama, alam po namin na ang depression, anxiety at iba pang mental health issues ay tunay at seryoso. Hindi po ito simpleng nasa isip lang o kailangan lang mag-pray. Ito po ay tunay na kondisyon na nangangailangan ng tulong, suporta at pag-unawa. Kaya po kami ay nananalangin na damhin ng mga taong ito ang inyong presensya sa kanilang pinakamadilim na sandali. Bigyan po ninyo sila ng lakas na hilahin ang sarili mula sa kadiliman. Ipadala po ninyo sa kanila ang mga taong makakatulong, mga profesional na makakagabay at mga kaibigan na makakapagbigay ng suporta. At higit sa lahat, Panginoon, ipaalala po ninyo sa kanila na sila ay mahalaga, na sila ay minamahal at na mayroon silang purpose sa mundo na ito. Panginoon, kami rin pong nananalangin para sa kalayaan at liberasyon sa lahat ng pagkakaalipin. Ama, marami pong tao ang nakatali sa iba't ibang uri ng bondage. Mayroon pong nakaalipin sa bisyo, sa droga, sa alak, sa sugal o sa iba pang addiction. Mayroon pong nakaalipin sa galit, sa sama ng loob o sa bitterness na ayaw nilang bitawan. Mayroon pong nakaalipin sa takot, sa anxiety o sa mga trauma mula sa nakaraan. Pero Panginoon, ang inyong salita ay nagsasabi sa Juan 8, versikulo 36, kung kayo nga ay palayain ng anak, ay tunay ngang malaya kayo. At ngayong umaga, kami ay nananalangin para sa kalayaang iyon. Panginoon, palayain po ang mga nakabondage sa addiction. Alisin po ninyo ang cravings, ang pagnanasa at ang lakas ng tukso sa kanila. Bigyan po ninyo sila ng determinasyon na tumigil, ng suportang kailangan nila at ng bagong direksyon sa buhay. Palayain po ang mga nakakulong sa unforgiveness. Turuan po ninyo silang magpatawad, hindi dahil ang mga taong nakagawa ng kasalanan sa kanila ay deserve ng forgiveness, kundi dahil sila mismo ay nangangailangan ng kalayaan na dulot ng pagpapatawad. Palayain po ang mga natatakot. Alisin po ang spirit ng takot at palitan ninyo ito ng spirit ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng wastong pag-iisip, gaya ng nasusulat sa 2 Timoteo 1, versikulo 7. Panginoon, kami rin pong nananalangin para sa iba't ibang sitwasyon na kinakaharap ng mga tao ngayong araw. Para sa mga nag-aaral, kami po ay humihingi ng karunungan at pag-unawa. Tulungan po ninyo silang mag-focus sa kanilang pag-aaral, maintindihan ang mga leksyon at mag-e-excel sa kanilang mga exams. Bigyan po ninyo sila ng passion para sa pag-aaral at ng bisyon para sa kanilang kinabukasan. Para sa mga empleyado, kami po ay nananalangin para sa mabuting working environment. Bigyan po ninyo sila ng wisdom sa pakikitungo sa mga boss at co-workers. Protektahan po ninyo sila sa workplace politics, sa unfair treatment at sa mga tao na gustong sirain sila. Bigyan po ninyo sila ng opportunities para sa promotion at sa career advancement. Para sa mga naghahanap ng trabaho, Panginoon, buksan po ninyo ang tamang pintuan. Ipadala po ninyo sila sa tamang kumpanya kung saan sila ay makakagrow at makakapagserbisyo. Bigyan po ninyo sila ng confidence sa job interviews at ng favor sa mga employers. At sa tamang panahon, Panginoon, ibigay po ninyo sa kanila ang trabahong perpekto para sa kanila. Para sa mga negosyante at mga may business, kami po ay nananalangin para sa prosperity. Palakasin po ang kanilang negosyo.
Magpadala po kayo ng mas maraming customers, bigyan po ninyo sila ng creative ideas para sa expansion at turuan po ninyo silang maging fair at honest sa lahat ng kanilang business dealings. Panginoon, kami rin pong nananalangin para sa aming bansa. Ama, alam po namin na kayo ay nag-aalaga hindi lang sa mga individual, kundi maging sa mga bansa. Kami po ay nananalangin para sa aming mga pinuno. Bigyan po ninyo sila ng karunungan sa paggawa ng desisyon na makakabuti sa lahat. Alisin po ninyo ang korupsyon sa gobyerno. Itayo po ninyo ang mga leader na may takot sa Diyos, na may integridad at na talagang nagmamahal sa bayan. Kami rin pong nananalangin para sa peace and order. Protektahan po ninyo ang aming bansa sa terrorism, sa karahasan at sa lahat ng uri ng kriminalidad. Panginoon, kami rin pong nananalangin para sa aming iglesia, ang katawan ni Kristo. Palakasin po ang bawat lokal na iglesia. Bigyan po ninyo ng wisdom ang mga pastors at church leaders. Palaguin po ang bawat mananampalataya sa kanilang spiritual journey. At gamitin po ninyo ang iglesia bilang instrumento ng pagbabago sa aming komunidad, sa aming bayan at sa buong mundo. Panginoon, kami rin pong nananalangin para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. Ama, may mga taong nakikinig ngayon na hindi pa sumasampalataya, na hindi pa tumatanggap ni Jesus bilang kanilang personal Lord and Savior. Panginoon, buksan po ninyo ang kanilang mga puso. Ipakita po ninyo sa kanila ang katotohanan na ang tanging daan patungo sa Ama ay si Jesus, gaya ng sinabi niya sa Juan 14, versikulo 6, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Panginoon, bigyan po ninyo sila ng conviction ng banal na espiritu, ng pagsisisi sa kasalanan at ng faith na tumanggap ng salvation. Panginoon, kami rin pong nananalangin para sa lahat ng nanunood at nakikinig ngayong umaga sa channel na ito. Ama, salamat po sa kanila. Salamat po sa kanilang tiyempo na inilalaan para sa panalangin. Salamat po sa kanilang dedikasyon na magsimula ng araw kasama ninyo. Panginoon, pagpalain po ninyo sila ng lubusan. Bigyan po ninyo sila ng double portion ng inyong blessings. Pagpalain po ang kanilang mga pamilya, ang kanilang trabaho, ang kanilang kalusugan, at ang lahat ng aspeto ng kanilang buhay. At gamitin po ninyo sila bilang channel ng inyong biyaya sa iba. Mga kapatid, tayo ay lumipat ngayon sa praktisyal na aspeto ng buhay. Panginoon, alam po namin na habang mahalagang mag-focus sa spiritual, kailangan din po nating harapin ang mga pangangailangan ng araw-araw. Kaya po ngayong umaga, kami ay nananalangin para sa provision. Panginoon, kayo po mismo ang nagsabi sa Mateo 6, versikulo 33, kundi hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang ipagkakaloob sa inyo. Panginoon, yan po ang ginagawa namin ngayong umaga. Hinahanap po namin ang inyong kaharian una. Nilalagay po namin kayo sa priority sa aming buhay. At ngayon po, kami ay umaasa sa inyong pangako na ang lahat ng kailangan namin ay ibibigay ninyo. Panginoon, kami po ay nananalangin para sa pagkain sa aming mesa. Bigyan po ninyo kami ng daily bread, hindi lang literal na pagkain kundi lahat ng pangangailangan para sa sustento ng aming mga pamilya. Kami po ay nananalangin para sa sahod na sapat, para sa income na tama at para sa blessings na umaapaw. Hindi po kami sakim, Panginoon. Hindi po namin hinahangad na maging super rich o mayaman na mayaman. Ang gusto lang po namin ay ang sapat para sa aming pangangailangan at may extra pa na maibabahagi sa iba. Panginoon, marami pong tao ngayon na nahihirapan sa financial. May mga bills na hindi mabayaran, may mga utang na patuloy na tumataas, may mga emergency expenses na biglang dumarating. Panginoon, para sa mga taong ito, kami po ay humihingi ng breakthrough. Magpadala po kayo ng blessing from unexpected sources, gawing double ang kanilang sahod.
Magbigay po kayo ng bonus, ng incentives o ng sideline na makakatulong sa kanila at turuan po ninyo silang mag-manage ng pera ng mabuti. Panginoon, turuan po ninyo kami ng financial wisdom. Mayroon pong mga tao na kahit maraming kita, nauubos din agad dahil sa walang plano o kulang sa discipline. Panginoon, turuan po ninyo kami kung paano mag-budget, kung paano mag-save, at kung paano mag-invest ng tama. Bigyan po ninyo kami ng discipline na huwag gumastos sa mga bagay na hindi naman kailangan. At turuan po ninyo kami na maging generous, na huwag maging sakim at na laging may share sa mga nangangailangan. Panginoon, para sa mga walang trabaho, kami po ay nananalangin na magbukas kayo ng pintuan. May mga taong matagal nang naghahanap pero wala pa ring nakikitang opportunity. Panginoon, kayo po ang may kapangyarihang magbukas ng mga pinto na walang makakasara. Ipadala po ninyo sila sa tamang lugar sa tamang panahon at bigyan po ninyo sila ng lakas ng loob na magpatuloy sa pagsusumikap kahit mahirap. Ngayon mga kapatid, tayo ay lilipat sa bahagi ng deklarasyon. Hindi lang tayo hihiling ngayong umaga, hindi lang tayo mag-ask, kundi tayo rin ay magde-declare, magpo-proclaim at magsasalita ng mga bagay na parang nandyan na kahit hindi pa natin nakikita. Ito ay ang essence ng faith. Ang pananampalataya nga ay pagsasaysay ng mga bagay na inaasahan, katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, gaya ng nasusulat sa Hebreo 11, versikulo 1. Kaya, ngayong umaga, kami ay nagde-declare na ito ay magiging magandang araw. Kami ay nagde-declare na ang presensya ng Diyos ay sasamahan kami saan man kami magpunta. Kami ay nagde-declare na walang masama ang mangyayari sa amin dahil ang Panginoon ay aming tagapagtanggol. Kami ay nagde-declare na ang lahat ng challenges na darating ay pagtatagumpayan namin dahil ang Diyos ay nasa aming panig. Kami ay nagde-declare base sa Deuteronomio 28, versikulo 2. Pagpapalain ka ng Panginoon sa lungsod at pagpapalain ka sa bukid. Ibig sabihin, saan man kami magpunta, blessing ang dala namin. Sa opisina, blessing kami. Sa bahay, blessing kami. Sa negosyo, blessing kami. Sa eskwelahan, blessing kami. Kami ay hindi sumpa kundi basbas. Kami ay nagde-declare base sa Awit 1:28 versikulo 78. Ikaw ay magiging masaya at ikaw ay giginhawa. Kaya ngayong araw masaya kami, hindi dahil perfect ang lahat, kundi dahil alam namin na ang Diyos ay may kontrol. At hindi lang kami masaya, giginhawa rin kami. Ang ibig sabihin, maganda ang mangyayari sa amin. Success ang dala ng araw na ito. Kami ay nagde-declare base sa Isaias 25, versikulo 1. Kami ay magiging totoo sa iyo. Ang ibig sabihin, kahit anong mangyari, mananatiling tapat ang Diyos sa kaniyang mga pangako. Kahit anong dumating, hindi niya kami pababayaan. Kahit anong pagsubok, hindi niya kami iiwan. Kami ay nagde-declare base sa Roma 8, versikulo 28. At nalalaman nating ang lahat ng mga bagay ay nagsisipagpisan para sa ikabubuti ng nangagsiibig sa Diyos. Kahit ano pang mangyari ngayong araw, maganda o hindi, alam namin na gagamitin ito ng Diyos para sa aming kabutihan. Walang mangyayaring aksidente, walang mangyayaring coincidence, lahat ay parte ng mas malaking plano ng Diyos para sa amin. Kami ay nagde-declare base sa Filipos 4, versikulo 13. Lahat ng mga bagay ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Walang imposible ngayong araw. Walang kaming hindi kayang gawin dahil si Kristo ang nagbibigay ng lakas sa amin. Ang mga task na mukhang imposible ay magiging posible. Ang mga problems na mukhang walang solusyon ay malulutas. Dahil ang Diyos na walang imposible ay kasama namin. Kami ay nagde-declare base sa Awit 23, versikulo 6. Tunay na ang kabutihan at kagandahang loob ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay.
Hindi lang ngayong araw, kundi sa lahat ng araw ng aming buhay, ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos ay susubol sa amin. Saan man kami magpunta, iyan ang dala namin. Ano man ang aming gawin, iyan ang result. Kami ay nagde-declare base sa Jeremias 20, versikulo 11, sapagkat ako'y nakakaalam ng mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng inaasahang wakas. Ang Diyos ay may plano para sa amin at ito ay mabuting plano, hindi masama. Ito ay plano ng kapayapaan, hindi ng sakuna. Ito ay plano na may pag-asa at may magandang kinabukasan. Kami ay nagde-declare base sa Malakias 3, versikulo 10. Buksan ko sa inyo ang mga dungawan ng langit at magbubuhos ako sa inyong pagpapala na hindi ninyo makakaya. Ngayong araw, naniniwala kami na ang bintana ng langit ay bubukas at ang mga pagpapala ay babagsak sa amin. Hindi lang konting blessing, kundi umaapaw na blessing. Hindi lang sapat, kundi sobra pa. Kami ay nagde-declare tungkol sa aming identity. Kami ay mga anak ng Diyos, gaya ng nasusulat sa Juan 1, versikulo 12. Datapuat ang lahat ng mga nagsitanggap sa Kaniya, sa kanila'y binigyan niya ng karapatan na magsipaging mga anak ng Diyos. Kami ay hindi mga ordinaryong tao. Kami ay mga prinsipe at prinsesa ng hari ng mga hari. Kami ay mga pinili ng Diyos, gaya ng nasusulat sa unang Pedro 2, versikulo 9. Ngunit kayo'y isang lahing hinirang, isang kahariang saserdote, isang banal na bansa, isang bayan na pinakaari. Kami ay special sa paningin ng Diyos. Kami ay set apart. Kami ay may purpose at may misyon sa mundo na ito. Kami ay victoriously triumphant, gaya ng nasusulat sa unang Korinto 15, versikulo 57. Ngunit salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi kami mga talo, hindi kami mga biktima, kundi kami ay mga taong panalo, mga conquerors, mga overcomers. Salamat Panginoon sa lahat ng declarations na ito. At ngayong umaga kami ay umaasa na ang lahat ng sinabi namin ay matutupad. Hindi dahil sa aming lakas, kundi dahil sa inyong pangako na ang inyong salita ay hindi babalik sa inyo na walang pakinabang, kundi gagawa ng inyong kalooban. Panginoon, habang kami ay nagtatapos ng panalangin na ito, nais po naming ikonsagra sa inyo ang buong araw na ito. Ang bawat oras, ang bawat minuto, ang bawat segundo ay inilalaan po namin sa inyo. Saan man po kami magpunta, anuman po ang aming gawin, at sino man po ang aming makakasama, nawa po ay makita nila si Kristo sa amin. Nawa po ay maramdaman nila ang inyong pag-ibig sa pamamagitan namin. At nawa po ay maluwalhati ang inyong pangalan sa lahat ng aming gagawin. Panginoon, nais din po naming ipanalangin na ang presensya ninyo ay manatili sa amin hindi lang ngayong umaga, kundi buong araw. Kahit nasa trabaho na kami, nandyan pa rin po kayo. Kahit abala na kami sa aming mga gawain, naririnig pa rin po ninyo ang aming mga puso. Kahit marami nang nangyayari sa paligid namin, nakikita pa rin po ninyo kami at nag-aalaga sa amin. Panginoon, huwag po ninyong hayaang malimutan namin ang umaga na ito, ang koneksyon na ito, at ang commitment na ginawa namin sa inyo. Ama, kami rin pong nangangako na sa buong araw na ito, kami ay mamumuhay para sa inyo. Hindi kami mamumuhay para sa aming sarili, para sa aming kasiyahan lang o para sa temporal na mga bagay, kundi kami ay mamumuhay upang luwalhatiin kayo, upang maglingkod sa iba at upang gawing mas mabuti ang mundo na ito. Tulungan po ninyo kami na tuparin ang commitment na ito, pagkat alam po namin na sa sariling lakas lang namin mahihirapan kami. Pero sa tulong ng inyong Espiritu Santo, lahat ay posible. Panginoon, kami rin pong humihingi ng protection sa buong araw. Protektahan po ninyo kami sa accidents, sa kapahamakan, sa masasamang tao, at sa lahat ng uri ng danger. Ang awit ika-71 ay nagsasabi,
sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Ginawa mo ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasamaan na darating sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Panginoon, yan po ang claim namin ngayong araw. Walang masama ang darating sa amin dahil kayo ay aming proteksyon at kanlungan. At ngayon mga kapatid, habang tayo ay naghahanda na tapusin ang panalangin na ito, nais kong magbigay ng blessings sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan. Nawa ay pakinangan kayo ng Panginoon ng kaniyang mukha at mahabag sa inyo. Nawa ay iharap ng Panginoon ang kaniyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pero mga kapatid, bago tayo completely bumaba sa panalangin, gusto ko kayong imbitahan na makiisa sa community na ito. Kung nakatulong sa inyo ang panalangin na ito, pakiusap na mag-iwan ng comment sa baba. Sabihin ninyo kung ano ang specific na prayer request ninyo at ipapanalangin natin iyon together. Kung kayo ay first time na nanunood, pakiusap na mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng mga bagong panalangin at inspirational messages na aming ina-upload araw-araw. At kung kayo ay na-bless, pakiusap na i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na nangangailangan din ng prayer at encouragement. At tandaan, mga kapatid, na ang panalangin ay hindi natatapos dito. Ito ay patuloy buong araw. Magpatuloy kayong makipag-usap sa Diyos, magpatuloy kayong makinig sa kaniyang boses, at magpatuloy kayong maglakad sa kaniyang presensya. Dahil ang Salmo 23 ay nagtatapos sa bersikulo 6. Tunay na ang kabutihan at kagandahang loob ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At tatahan ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Mga kapatid, nawa ay sumainyo ang Panginoon ngayong araw at magpakailanman. Nawa ay maramdaman ninyo ang kaniyang pag-ibig, ang kaniyang proteksyon at ang kaniyang mga pagpapala. Nawa ay maging masaya ang inyong araw, productive ang inyong mga gawain at successful ang lahat ng inyong mga plano. At higit sa lahat, nawa ay lumalaking malalim ang inyong relasyon sa Panginoon at mas lalong tumitibay ang inyong pananampalataya sa Kanya. Hanggang sa muli, God bless you all. Amen at Amen.